sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagdiwang po natin ang pagkunita kay Santa Rosa de Lima, isang dalagang santo ng ating simbahan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Bulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang ating mga minamahal na mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapambuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami na mga tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon.
Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, Tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauuhaw na luba. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dinig naman sa gipit na lagay. Sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos tayo ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik na Jesus sa mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal pang maging maayos ang lahat. Meron tayong palasak na kasabihan o ekspresyon, habang may buhay, may pag-asa. Which means, ano man ang problema, basta tayo buhay pa, may solusyon pa, makakaahon pa, may mangyayari pang maganda. Pero papaano kung patay na? Hindi na ba talaga pwedeng umasa? Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung papaano describe ng Diyos kay Prophet Ezekiel ang kalagayan ng mga Israelita. Ito ay inilarawan ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Inilagay ng Panginoon ang propeta sa gitna ng mga kalansay, isang lambak, valley na puno ng mga kalansay. Gusto kong ma-realize po ninyo yung tindi ng description na ito sa paraang ganito. For example po, merong nangyaring aksidente. Tapos nakita po ninyo yung biktima. Walang malay na, parang patay na. Diba? Nire-revive pa rin. Binibigyan pa rin ng first aid. Lalong-lalo na yung kawawalan lang ng malay, ha? Kasi pwedeng mabuhay pa. May pag-asa pa. Kahit parang patay na. Pero kapag mayroong aksidente, sunog, o anumang aksidente, ang resulta ay ganito, nakita mo kalansay na. I-revive mo pa ba? Sabihin mong oo. Sasabihin ko, adik ka. Kalansay na patay na. Wala na talagang pag-asang mabuhay pa. Ganon ang paglalarawan ng Panginoon sa kalagayan dati ng mga Israelita. Bukod sa sinakop sila ng mga Babylonians, tinapon sila, nagkawatak-watak sila, binastos sila, pinahirapan sila, nagumon pa ang marami sa kanila sa pagkakasala. Sumamba ang marami sa kanila sa mga Diyos-Diyosan. So nakita po ninyo, wala nang kapag-apag-asa ang kanilang kalagayan. They were dead physically and spiritually. At ang sabi dito, hindi basta kalansay. Yung kalansay lang, patay na Ang sabi dito, tuyong-tuyong kalansay. Ibig sabihin, hindi lang patay, matagal lang patay. At ang ginawa ng Panginoong Diyos kay Prophet Ezekiel, hindi lang siya pinatayo sa gitna ng lambak ng mga kalansay. Pinalibot pa siya para makita talaga at ma-realize ni Prophet Ezekiel kung gaano extent at ang tindi ng problema ng mga Israelita. Wala na talagang pag-asa. Pero pansinin po ninyo ang naging tugon ni Prophet Ezekiel nang tanungin siya ng Panginoong Diyos. Tao, sa palagay mo ba mabubuhay pa ang mga kalansay na ito? Ang sabi niya, kayo po ang nakakaalam. Hindi niya sinabing, ay hindi na. Kahit by all indication, hindi na talaga. Sapagkat may kutob ako na naisip ni Prophet Ezekiel, hindi yun itatanong ng Diyos sa kanya kung walang nakikitang solusyon ang Diyos na ito. Kasi isipin po ninyo, napaka magiging awkward ng eksena kung sa tanong ng Diyos kay Prophet Ezekiel, sa palagay mo, mabubuhay pa mga kalansay na ito. Tapos ang sagot ni Prophet Ezekiel, ay hindi na, Lord, obvious na patay na tuyong-tuyo pa And the Lord will respond, oo nga, very good. Bakit pa nagtanong? Di ba napaka-awkward nun? Bakit magtatanong ang Diyos nang ang sagot ay obvious? At pati ba ang Diyos
mawawala ng pag-asa sa harap ng napakalaking problema? Unos, come on. Hindi ganon. Hindi itatanong ng Panginoong Diyos kay Prophet Ezekiel kung wala siyang nakikitang solusyon. Maaaring hindi maintindihan ng tao, pero naiintindihan ng Diyos, sigurado. Kaya sana mga kapatid, dumating man tayo sa punto na makita natin kung gaano katindi ang problema natin, halimbawa sa pamilya natin, sa kalusugan natin, sa negosyo, sa trabaho, sa ministeryo natin, that moment when we would feel we are like dried bones already, na para bang wala na talagang pag-asa na gumaling pa, makabangon pa, maayos pa. Tandaan po natin ang eksenang ito na ginawa ng Diyos kay Prophet Ezekiel. Hindi ipapakita ng Diyos kay Prophet Ezekiel yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga Israelita kung wala siyang gagawing maganda. Same thing, hindi ipaparealize ng Diyos sa iyo ang tindi ng problema mo kung wala siyang gagawin upang tulungan ka na malampasan ito. He would not be like, tingnan mo ang kalusugan mo, malalang-malala ka na, mamamatay ka na. Tingnan mo ang negosyo mo, sadsad na, hanggang diyan ka na lang talaga. Tingnan mo ang kasalanan mo, napakaseryoso, napakalaki, napakadumi mo na. Hindi na ka na makapagbabago pa. Tingnan mo ang taong pasakit ng ulo mo, dumudurog ng puso mo, malala na. Huwag ka nang umasang makapagbabago pa siya. Tingnan mo ang pamilya mo, ang gulo-gulo na. Asa ka pa na magiging maayos pa? Huwag na. Ala ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi ganoon. Tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At ang Diyos ay Diyos din, hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya wag mo sa Kanyang i-apply. Wag natin sa Kanyang i-apply yung expression na habang may buhay, may pag-asa. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi mamamatay. Kaya hindi rin siya mawawalan ng pag-asa na sa atin ay Kanyang ibibigay. In fact, kung minsan talagang inaalisan tayo ng Diyos ng pag-asa, sapagkat aminin natin, sinasabi lang natin umaasa tayo sa Diyos, pero umaasa pa rin tayo sa pera natin, sa lakas natin, sa diskarte natin, sa mga kakilala natin, sa impluwensya natin. Umaasa pa rin tayo sa iba at hindi sa Kanya. Kung minsan mas umaasa pa nga tayo sa iba, kaya kung minsan talaga aalisin ng Diyos yung mga false hopes natin, sa false idols natin, upang sa Kanya lamang tayo umasa. Talaga. And when that happens, magkakaroon na sa atin ng iba yung dating, yung sinasabi pa sa atin na huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ang Diyos ang ating magiging pinaka-tanging pag-asa, talagang hindi tayo mawawala ng pag-asa sapagkat may Diyos tayo na buhay talaga. Ito sana ang hiling nating biyaya, lalo na pag dumating man ang mga matitinding problema. Para mas maging totoo sa atin yung kasabihang habang may buhay, totoong may pag-asa. Kahit na literal o figuratively tayo ay mawala ng buhay. May mananatiling buhay at yan ay ang Diyos nating buhay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulad. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko.
sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong panghawakan ang pag-asa na ibinibigay mo sa akin. Yung sumampalataya ako hindi sa kakayanan ko, yung umasa ako hindi sa mga bagay na meron ako, kundi sa iyo lamang talaga. Sapagkat alam kong darating din naman ang pagkakataon, wala akong aasahan, kundi ikaw lang. Gagawin ko ang parte ko, gagawin ko ang makakaya ko. Pero at the end of the day, and even towards the end of my life, sa iyo lang ako kakapit at aasa talaga. Sapagkat anuman ang mangyari, alam ko, nandiyan, buhay ka. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Kapatid, paniwalaan mo yan. Hallelujah! Habang may buhay, may pag-asa, pero i-apply mo yan. Hindi sa sarili mo. Sapagkat mawawala ang pag-asa mo. I-apply mo sa Diyos na laging buhay, na hindi mamamatay. Sapagkat kapag ganun ang nangyari, magkakaroon ka lagi ng pag-asa sa iyong buhay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kumapit ka sa Kanya, huwag kapit tuko sa pera, sa kapangyarihan, at kahit kanino man, sa Diyos lang. Mahalin mo siya ng buo. Siya lang ang mananatili sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, siya lang ang mamahalin mo na hindi makalilimot sa iyo, na laging nandyan para sa iyo. Kahit ano pang maging pagkakamali. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang Santa Rosa. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni Santa Rosa ng Lima na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang pag-ahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo. Lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatahak sa iyong patnubay. Sama-sama kaming babangon, sama-samang maglalakbay. Sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo.
buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulurang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Piling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong mga tinutulong sa simbahang ito na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ganun po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.